Malalaking pagbabago ang naghihintay po kay Pi Network habang ito ay naghahanda para sa mga major updates. Isa po sa pinakamahalagang hakbang na tinitingnan ng community ay ang posibleng second migration na maaari pong magdala ng mas maraming wallets sa mainnet at magbigay ng mas mataas na liquidity sa market. Bukod dito, naglabas din si Pi Network ng bagong security feature na tinatawag na passkeys na layong dagdagan ang proteksyon ng mga users. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano para gawing mas matatag at mas maaasahan si Pi sa darating na mga taon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ang source po ng ating balita rito ay si CoinDo. Yan, at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang ibig sabihin ng migration dito kay Pi Network. Ang migration dito kay Pi Network ay ang proseso ng paglilipat or pag-transfer ng mga user accounts at balances mula testnet papunta sa live mainnet. Sa madaling salita, dito po nagiging tunay na cryptocurrency si Pi mula sa pagiging virtual balance lamang. Noong naganap po ang unang migration, napatunayan ng Pi Network na kaya nitong mag-scale at gumana para sa mas maraming mga users. Dito din, naging aktibo ang mga early wallets. Ang epekto po nito sa market noon ay mas dumami ang kumpiyansa ng mga early adopters na si Pi ay hindi lamang isang simpleng digital points system, kundi isa pong totoong cryptocurrency na may future sa economy. Ngayon ay ano naman po ang maaaring dala ng second migration? Ayan. Ngayon nakatuon po ang atensyon ng community sa posibleng second migration. Ang focus po ng update na ito ay sa mga unmigrated tokens gaya ng referral bonuses at mga bagong KYC approved balances. Ayan, check po natin dito yung post ng The Times of Pi Network. Ayan, meron po silang 32.5k na followers at sila po ay nag-post dito tungkol sa second migration dito. A moderator thinks second Pi migration is possible. These moods always know more than they say. Kaya yan na nga. Yung in-screenshot po yung mensahe rito ng isang Pi moderator. Yan, Pi Network moderator na si Kenny France 86. Yan. I do think, sabi niya, ang tanong kasi rito, do you think the second migration could happen this year? Yan, ngayong taon po yan. At ang kanyang sagot ay, I do think it can. Yan yung kanyang naging sagot po dyan. Ngayon, kung matutuloy po ito, lalaki ang bilang ng active wallets. Mas gaganda ang liquidity at mas magiging malawak ang utility ni Pi. Ibig pong sabihin, mas maraming tao ang makakagamit ng kanilang Pi para sa tunay na transaction. Sa market side, maaari itong magdala ng positive sentiment dahil mas marami ang magiging active po na bahagi ng ecosystem. Pero may kaakibat din itong risk. Kapag sabay-sabay na lumabas ang tokens, maaaring mag-trigger po ito ng selling pressure na siya pong magpapababa sa presyo ni Pi. Ngayon ay bakit po importante ang timing ng second migration? Hanggang ngayon ay wala pang official confirmation. Yan po dapat ang dapat nating tandaan dito. Ngayon, hanggang sa ngayon ay wala pa pong official confirmation mula po sa Pi Core team tungkol sa rollout ng second migration na ito. Ngunit dahil sa mga recent activities gaya po ng Pi Hackathon, dumadami ang speculation na malapit na po itong mangyari.
Ang timing po ay napakahalaga dito. Kung masyadong mabilis na ilalabas ang tokens, maraming holders ang posibleng magbenta agad, lalo na ngayong nasa trading range lamang itong si Pi, kung saan ay nasa presyo lamang na 0.30 hanggang 0.40 or bagsak na bagsak siya. Kapag nangyari ito ay maaring mas lalo pang bumagsak ang kanyang presyo. Pero kung maayos na mamamanage ng team ang paglabas ng tokens, posibleng maging balanse ang market at mapanatili ang value ni Pi. Ayan, check po natin yung kasalukuyang presyo ni Pi Network dito kay CoinGecko. Ayan po. Siya po ngayon ay nasa presyong 0.3464 kung saan ay bagsak po siya ng 4.1% nitong last 24 hours. Kaya ayan, base dito sa chart, kitang-kita po natin na mula noong August 19 dito ay dire-diretso po siyang bumabagsak hanggang sa pinaka-latest na candlestick natin dito. Ngayon ay ano naman ang bagong passkey feature ni Pi Network? Habang inaabangan po ng lahat ang migration, inilabas naman ng Pi Network ang isang malaking update para sa security ng mga users. Ito ang tinatawag po na passkey feature para sa mobile app. Sa bagong setup, kailangan po ng user na mag-enable ng passkey at makakatanggap po sila ng confirmation email para makumpleto ang proseso. Ang feature na ito ay nagbibigay po ng dagdag na proteksyon laban sa mga possible hacking or account takeover. Yan, marami akong nababasa dyan na nagko-comment na na-hack yung kanilang account at yan, nawala or di na nila ma-access yung kanilang account. Yan, or nawala na yung laman nito. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit naglabas ng ganitong feature ang PiCore team. Ang community po ay natuwa sa hakbang na ito at nagbahagi po ng iba't ibang paraan para mas mapanatili ang security ng kanilang accounts. Kabilang po dito ang paggamit ng hardware security keys, password managers, at saka offline backups. Ang impact po nito sa market ay hindi po direkta sa presyo. Pero nagbibigay po ito ng mas matibay na tiwala sa buong ecosystem na mahalaga para sa long-term growth ni Pi. Ngayon paano naman ito nakahanay sa mas malaking Web3 standards? Ayan. Dito naman po tayo sa pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa Web3 trends. Ayan. Ang paglabas po ng passkey feature ay hindi lamang simpleng dagdag protection, kundi bahagi ng mas malaking trend dito sa Web3, kung saan ay binibigyang halaga ang digital identity at saka user safety. Sa panahong lumalago po ang crypto industry, ang mga project na nagbibigay ng focus sa security at tiwala ay mas nakakaakit ng users at saka investors. Para po kay Pi, ito ay malinaw na pahayag na seryoso itong magtayo ng trusted economy. Kapag mas maraming users ang nakaramdam ng tiwala, mas mataas ang chance na mas marami ring papasok sa Pi economy at gagamit ng Pi para sa mga real-world use cases. Ngayon ay ano naman po ang balanse sa pagitan ng growth at saka stability. Kinikilala po ng Pi community na ang taong 2025, ay isang turning point. Ang second migration ay maaring mag-unlock ng referral bonuses at magpabilis ng adoption. Pero may kasamang panganib or risk ito, lalo na kung hindi magiging maingat sa release ng tokens. Kasabay po nito ang bagong security measures tulad po ng passkeys ay nagpapakita ng malinaw na direksyon patungo sa isang mas matatag na ecosystem. Kaya ang taon na ito ay maaring maging isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ni Pi. Ang susi ay kung paano po magbabalance ang PiCore team sa pagitan ng mabilis na expansion at pagpapanatili ng stability sa market.
Bilang panghuli, para sa akin, ang plano po ni Pi ngayong taong 2025 ay malinaw na nagpapakita ng maturity ng project. Ang second migration ay exciting dahil mas maraming tokens ang magiging active at mas dadami ang pwede pong makilahok sa ekonomiya ni Pi. Pero dapat na mag-ingat po ang team na huwag magbuhos ng sobrang supply ng sabay-sabay para hindi po bumagsak ang presyo. Samantala, ang pagpapakilala ng passkeys ay magandang hakbang na nagpapakita na inuuna ng Pi ang seguridad ng mga users. Para sa akin, ang kombinasyon po ng expansion at saka security updates ay nagbibigay ng mas malinaw na direksyon na si Pi ay handa nang pumasok sa mas seryosong yugto bilang isang cryptocurrency. Kung magagawa po ng team ang tamang balanse, may malaking chance na tumaas pa ang tiwala at paggamit kay Pi sa global market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.